Sir, saan ka ba nagpapa-engine detailing tsaka magkano? Mahal kasi dito sa amin, 2.5 pataas depende sa laki ng sasakyan mo. Eto ba, boss? 300 pesos lang ang ginastos ko dyan. Tapos ako lang ang gumawa. Yes, hindi ko yan pinagawa sa kasa o sa mga detailing shop. DIY lang yan. Paano ko ginawa? Sige, ituturo ko sa inyo. Pakita ko na rin sa inyo yung itsura ng interior ng sasakyan ko. DIY din yan. O sige, simulan na natin ang tutorial. Pero bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo ang itsura ng engine bay ko bago maging ganyang kaganda. Ito siya, tignan nyo mga bossing. Siyempre, ang engine bay natin, laging maalikabok. Open kasi ang ilalim niyan, kaya madaling pasukan ng dumi, ng alikabok, ng putik, at minsan, pag tag-ulan pa, natatalsik-talsikan. Dito naman sa loob, tignan nyo naman. Siyempre, konting apak galing sa labas, dudumi yung ating deep dish mat. Yung ating mga upuan, siyempre nagkakaroon din ng dirt. Kaya ayan mga bossing, bago ko gawin ang DIY na detailing na to, pinakita ko muna sa inyo. Pinakauna ko munang ginawa dyan mga boss, brush muna tsaka vacuum. Siyempre para matanggal muna yung mga excess na alikabok. Kasi kapag nilinisan natin yan gamit yung ating cleaner for today, magpuputik lang yan kung hindi natin tatanggalin yung mga alikabok. Kaya mas importante muna yung ganitong klase ng proseso. Next, tanggalin ang negative terminal ng ating battery. At ito ngayon ang secret ingredient para maging maganda ang ating engine bay. Eto't bibigyan ko muna kayo ng sample kung gaano siya ka-effective. Dito sa cover ng ating makina, ang kailangan lang natin gawin, sprayan. Yung kalahati lang ang lalagyan natin para makita ninyo ang difference. Safe nga pala to mga bossing sa plastic, vinyl at rubber. Kaya lahat ng nakikita ninyong ganong materyales, pwede nyong lagyan yan mga boss. Kahit nga yung mga cover ng ating electricals, yung ating engine cover, lahat ng plastic at yung ating radiator hose, i-sprayan ko rin dyan mga boss. Tapos after nating ma-sprayan yan, ang kailangan lang gawin, hintaying matuyo. Pag tuyo na yung ating Sparkle 1, gamit ang tuyong-tuyong basahan, pupunasan na natin yan mga bossing. Tapos makikita nyo na kung ano yung malaking kaibahan niya dun sa hindi natin nalagyan ng Sparkle 1. O ito mga boss, tignan nyong maigi kung gaano kaganda yung nalagyan natin ng Sparkle 1. Parang brand new, di ba? Yung kalahati na hindi natin nalagyan, namumuti, ang pangit. Kaya ngayon, ang gagawin natin, yung buong engine bay, ang lalagyan na natin ng Sparkle 1. Same procedure lang mga boss. Lahat ng nakikita nyong plastic, vinyl at rubber dyan, pwede nyong isprayan. Isprayan nyo lang ng isprayan hanggang sa lahat, makita nyo ng itim. Pag na-sprayan na natin ang buong engine bay mga boss, hintayin nyo lang yan matuyo, mga 5 minuto. Katapos nun, kagaya ng ginawa natin sa engine cover kanina, pupunasan natin yan ng tuyong basahan. Habang hinihintay ko na matuyo yung ating engine bay, eto muna tayo sa loob. Una nating gagawin, syempre, vacuum muna. Tanggalin natin lahat ng bato, buhangin, alikabok na nandito sa ating deep dish mat at sa carpet natin. Pati yung ating upuan, iba-vacuum din natin yan. Para naman dito sa interior, ang gagamitin natin sa mga leather seat natin, itong Aeropack Leather Protectant. Ang kailangan gawin, sprayan nyo lang ang inyong mga upuan. Tapos, kabaliktaran nito ng ating Aeropack Sparkle 1. Ito, pagka-apply nyo, make sure na napunasan nyo siya kaagad. Dahil leather nga rin itong ating steering wheel, syempre, pinunasan ko rin yan ng leather protectant. Yung ating mga parts ng dashboard na leather, pwede nyo ring lagyan. Pati nga pala yung ating mga fenders, sidings at stepboard dahil plastic yan, gamitan na rin natin ng Sparkle 1. Ito't pakita ko sa inyo, namumuti yung aking fender so kalahati lang ang a-applyan natin para makita ninyo. Kagaya dun sa ating engine bay, i-sprayan lang muna natin lahat ng gusto nating lagyan. Tapos kapag natuyo, pupunasan na natin ng basahan. Oh, tignan nyo ang resulta. Umitim na ulit yung nalagyan natin ng Sparkle 1, di ba? Kumpara doon sa hindi natin nalagyan. After matuyo nitong ating engine bay, eto't pinupunasan ko na. Excited na ba kayong makita yung finished product ng engine bay at ng interior natin? Eto, ipapakita ko na. Oh, nakikilala nyo pa ba yung engine bay kanina? Baka isipin ng iba, ibang sasakyan to kung hindi nyo napanood yung video. Pero nakita nyo naman yung itsura niyan kanina. Sobrang dumi, sobrang alikabok, lahat ng singit, meron kayong makikitang dirt. Pero tignan nyo naman ngayon. Halos buong engine bay wala na kayong makitang dumi. DIY lang yan mga boss. Iisipin nyo siguro na kasa ang gumawa niyan or detailing shop kung hindi nyo napanood ang video. Tingnan nyo naman kung gaano kapulido. Wala pang 30 minutes kong ginawa ang bagay na yan mga boss. Lahat ng kasulok-sulukan, mga ilaw,
hoses, electricals, lahat ng plastic, vinyl at rubber na applyan natin ng Aeropax Sparkle 1. Kaya naging ganyan kaganda yan. O tara, doon na tayo sa loob ng sasakyan. Pakita ko sa inyo, ibang-iba na rin yung itsura ng loob, di ba? DIY lang mga boss, walang maniniwala kung walang video. Pero tignan nyo naman kung gaano nakaganda yung ating interior. Para sa project na to mga boss, ang ginastos ko wala pang 500 pesos. Dalawang bote lang ng Sparkle 1. Yung leather protectant nga, hindi man lang nabawasan ng 1/4 yung bote. Sa mga magtatanong saan mabibili yung Aeropax Sparkle 1 at yung leather protectant, nasa comment section lang mga boss ha. Okay, salamat po.